sa adlong Sabado dinhi sa Brigada News TV. Ayon sa World Health Organization, 244 na mga Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo o 10 tao bawat oras ang namamatay sa cancer sa lalamunan o laryngeal cancer at lung cancer. Nasa iyong mga kamay kung gusto mong mapasama sa bilang na ito. Itong mahalagang paalaala ay hatid sa atin na Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Mabibili nationwide. A Brigada product. Sa dugay panahon, nakitagilin la sa mga haplas nga way klarong epekto. Biyay na ang naandan kay aniana ang haplas nga natural o garantisadong epektibo. Power Cells Liniment. Power Cells Liniment. Ang haplas nga mo impas sa pamaol, paghubad sa joints o arthritis, allergy o katol sa panikabuhi o panuhot, ug daghan pa. Power Cells Liniment. Power Cells Liniment. Mapalit sa butika doon sa inyong lugar. Power Cells Liniment. Sakit sa lawas, impas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Di pwede yan! Magandang umaga, Sock Surgeon. Magsasama-sama na po tayo para sa isa na namang umagang mangangalampag at gigising sa inyong mga umaga. Ito ang programang magiging venue ninyo upang tayo ay makarinig ng mga ahensya ng gobyerno at kanilang mga sagot sa ating mga katanungan. Ayan po, maaksyonan po ng gobyerno ang ating mga katanungan at mga reklamo at yun pong mga area po sa ating lipunan na hindi po natin alam kung anong mga sagot at katugunan ng gobyerno ay atin pong malalaman sapagkat po ito ay nakakaapekto sa pangkalahatang aspeto ng komunidad. Kaya doon po sa mga kinakalawang na sa tagal ng panahon na di naaksyonan, abay, di pwede yan. Yan, mga kabrigada. Mga kabrigada, araw ng undas, ngunit ng mistulang dump site ang lumang sementeryo sa barangay Mabuhay nitong lungsod dahil sa tone-toneladang basurang hindi nalinis at nakolekta. Nagmula raw sa ilang mga residente nakatira sa malapit sa sementeryo at mga bumibisita ang basura. Ito, panoorin natin. Di pwede yan! Sa pagulitan ng undas, binisita ng news team ang sementeryo sa barangay Mabuhay nitong lungsod upang tingnan sana ang sitwasyon, partikular na ang bilang ng mga taong dumalaw sa kani-kanilang na mayapang mahal sa buhay. Ngunit, mas agaw pansin ang nakatambak at nakakalat ng mga basura. Nagbistula tuloy extension ng dump site ang lumang sementeryo. Ang bulto-bultong basura na aming nadatnan, basta raw itinapon ng mga pasaway na residente ng barangay Mabuhay at idagdag pa ang mga pasaway na bumisita sa sementeryo. Ayon sa 20 taonang residente ng barangay Mabuhay, nagiging irresponsable raw ang mga tao sa kanilang barangay dahil hindi pa rin natututo ng tamang pagtapon ng basura. So basura ko diya kay bawal man gud diya pagkuan ng promote kung saan dilang ubang kay naamang sila manapok po diha. Dismayado naman ang mga dumalaw sa lumang sementeryo dahil tila ba nawalan raw ng respeto ang mga Pinoy dahil kahit sementeryo ginagawang dump site. Sa halip na maglinis at magbigay halaga ng isang araw na pag-alala sa mga namayapang mahal sa buhay, tila hindi ito nabigyan ng kahalagahan. Ang akin lang ba, sana linisin din yung mga tao, wag din yung naglilinis, wag din kung saan-saan na lang nagatapon din ba. Kasi gaya ngayon, hirap kami sa paghanap ng patay namin dahil sa daming tambak ng basura. Sa akin lang, hindi dapat na gawing basurahan yung sementeryo kasi itong mga puntod na ito, inaalala taon-taon to. Aminado naman si Kagawad Rufi Duran na ginawang tapunan ng mga basura ng ilang mga irresponsableng mga residente ang lumang sementeryo dahil minsanan lang raw kung dumaan ang truck na nangongolekta ng mga ito. 2 beses lang raw sa isang buwan kung mangolekta ng basura sa kanilang barangay. Kuha na siya, dugay na guna siya nga kwandari nga isyu sa barangay kay sa una pang panahon namurag nasanayan na sa mga katawhan nga diha sila galabay basura kay pagtuo manggod din na dira murag dumping site na lang diri sa amo ang area.
Dagdag pa niya, matagal na daw nilang sakit sa ulo ang problema sa basura, hindi lamang sa kanilang creek malapit sa sementeryo kundi pati rin sa iba't ibang parte ng barangay. Sa kabila naman raw ng information dissemination at paalala nila sa mga residente ng barangay Mabuhay na maging responsable sa pagtatapon ng basura, sila pa daw itong napapasama. Tila walang pakialam sa nakapaskil na bawal magtapon ng basura dito dahil sa dami ng basurang itinapon. Ang sa man pod kay ang ilang mga basura di po nila makuan ma-segregate. Nakaron kinanaman tay kuan sa ato ang policy no segregation, no collection, garbage karon. Mo na karon nga wala gyud nang gina-collection na karon ang umang basura sa mga katawhan kay dili man nila i-separate sa kuan ang mga nabubulok at saka hindi nabubulok. Panawagan naman nila sa mga matitigas na ulo na patuloy pa rin nagtatapon ng basura. May karong punta sa mga kunguta taga barangay, mga opisyal, sila punta na ilagon na kuanon, ilagon na muluon ba para makuha na. Sana magkaroon ng disiplina yung mga nagbabantay din dito, itapon din sa tamang tapunan ng mga basura. Di puwede yan. Ayan po mga kabrigada, wala akong masabi sa basura ng General Santos, particularly that area ha. Nasa linya ng telepono ang Committee Chair on Health and Sanitation sa Barangay Mabuhay na si Kagawad Victor Jordan. Good morning po, Kagawad. Hi, good morning po, ma'am. Yes. Can you tell us about what's happening in your barangay, particularly doon po sa sementeryo? Actually, ma'am, yung Chief Executive natin, si Punong Barangay Wilfredo Parinas, nag-allocate na po tayo ng budget para sa strictly implement sa mga ayos ng mga basura natin, lalo-lalo na yung proper segregation at saka yung pagkolekta ng mga basura. Then naggawa po tayo ng action plan tungkol dyan. Yung buong barangay po, 27 purok, by zoning po natin at in-schedule natin ang araw-araw na pagkukulikta. Opo, yung mga purok chairman naman natin, nilagyan na ni Kapitan ng budget para gawin silang task force or speakers bureau para maging intense talaga yung pagbabantay natin o pagkulikta ng mga basura at saka pag-disseminate ng information sa mga katauhan natin sa Barangay Mabuhay. Okay. Kagawa Jordan, gusto ko yung sinabi mo, may action plan na kayo sa 24 poroks, tama po ba? 24 poroks po? Actually, 27 poroks 27, okay. Yung barangay at yung ano lang, yung nagawan lang natin is nasa mga 24 purok ano natin gisuning kasi yung tatlong purok ay nasa rural po, malayo sila. Din malawak yung area nila. So ang ginawa na natin ng action plan ay itong 24 purok. So ibig sabihin po, may 27 po na purok sa buong barangay. Subalit dito sa programa ng pag-segregate at pag-information dissemination dahil sa nangyayaring mga basurang kalat na kalat, magiging 24 zones na po. So maganda po yan, action plan. Ngayon po yung sinasabi niyong budget naman. So ibig sabihin po ba, for this year may budget na or sa next year pa po yan? Next year pa po, ma'am, kasi nasa budgeting stage ngayon si Kapitan Parinas. At saka alam ko rin po kasi appropriation chairman po ako. So nung time na nag-prepare siya ng budget ay nandyan po ako sa tabi niya. So alam ko po kung ano yung binabudgetan niya. Kagawad, tanong ko lang po, paano po ba natin mapa-internalize? Paano natin ma-involve yung community para po sila mismo, ang mga tao mismo na nakatira sa barangay, hindi lang sa iyo pati sa barangay ko, I live in Barangay Bula. Paano po ba natin mapa-internalize, mapa-appreciate sa mga tao na huwag magkalat ng basura? Kasi kahit saang barangay po yan, hindi lang yan problema ng Mabuhay, hindi po ba, or San Isidro? Yun po. Yan talaga, ma'am, ay kailangan talaga dyan yung political will ng unong ehekutibo or yung mga opisyal ng barangay kasi po hindi kakayanin din ng isang tao lang na papatakbo ng kailangan talaga yung involvement ng mga tao. So kailangan doon sa mga frontline talaga natin, lalo na sa mga pro officials, dapat katuwang dito sa pag-implement ng
yung sa basura natin. Oo, alam mo, ako maka-emphasize ako sa mga how the barangay officials feel, no? Kasi kahit ano pang gagawin ninyong pag-a-advocate, pag-info disseminate, pag hindi talaga magre-respond yung tao, wala talagang mangyayari. Example lang, hindi ba yung mga bata naglalakad sa kalye, kakain ng candy, di ba yung basura nila, ang kalsada, hindi po ba? Yun po. Maring siguro ma'am, maging katulong natin dito yung academe. Doon pa lang doon pa lang sa school tinuturo ng yung mga kabataan para naman kahit papaano maliit pa sila, alam na nila kung paano i-handle yung mga basura. Pero ito kagawad, alam ko po sa eskwela ay sinasabi po yan. Pero yung mga bata, pagpunta nila sa kalsada, nakikita kasi nila yung mga adults na nagtatapon. So ano namang example sa mga bata doon, di ba? Palagi nating sinasabi, leadership by example. Sa school, they are taught na hindi magkalat sa kalsada or kahit anywhere. Pero pagpunta naman nila sa kalsada, yung mga adults naman, kahit anong ginagawa, naninigarilyo, kumakain, tinatapon naman sa kalsada. So balik pa rin tayo sa, hindi ko maintindihan kung saan nagsimula ang problema at saan siya matatapos. Pero makatulong talaga ang barangay pag-advocate nito. Ito, kagawad, ang info dissemination ba magsisimula this quarter? Or next year na, dahil next year na ang budget? Or patuloy na ba yan since noon pa? Sa ngayon, ma'am, kasi natatandaan ko nung pagkatapos talaga ng election ay inikot ko yung barangay namin. Yes. Sinasakyan ko yung dump truck namin. Gumamit ako ng megaphone para lang ipaalam sa mga tao na mag-implement na tayo ng segregation kasi yung landfill natin ayaw na magtanggap ng mix na basura. Alam mo, sige, go kagawad. Kasi sa tingin ko dito, ma'am, napansin ko yung implementation ng smoking. Napaka-stricto yung anti-smoking natin. Yes. Pag may nakita na violators, kaagad pinamumulta or dinedetain, no? Sana ganito rin ang treatment natin dito sa violators Basura. mga basura. Yes. Opo. So, ganito kagawad. Hindi pa pwedeng magmula sa inyong barangay yung inyong ordinansa ba ang tawag niyan sa barangay na pagpalabas kayo ng order na talagang merong penalty kung nagkakalat sila sa basura. Kailangan siguro ng iron hand dyan kasi kahit saang barangay ang talagang kalat na kalat. Ito pa, alam ko kasi kagawad na yung mga bata tinuturuan sa school ng segregation. Paano kung sinuturuan sila sa school pero sa bahay naman nila hindi nagsesegregate yung adults? Wala pa rin yun. Yun, ma'am. Bali, sa tingin ko, dapat tulong-tulong talaga yung mga parents, yes, yung academe, yung barangay officials, government officials, no? Dapat tulong-tulong kasi sa totoo lang dito sa bahay, no, siyempre naging ama rin ako, ng pamilya, may mga anak. Talagang ino-observe ko yung mga, lalo-lalo na dito ako sa Habitat, mayroon kaming regular hauling ng mga basura. Talagang segregated yung amin dito. Okay. So, kaya lang, doon sa mga ibang purok, nakasanayan na ibang tao, napansin ko, parang pagdating sa basura, parang baliwala lang sa kanila or saan-saan lang magtapon. So, kami naman sa barangay, no, lalo-lalo na yung punong barangay namin, si Honorable Wilfredo Parinas, umiikot, halos lagi niyang binabanggit sa amin na yung batas nandyan. In fact, may barangay ordinance na tayo. Yes. Pero yung talaga, ang behavior ng mga tao, ma'am, siyempre hindi, yung mga violators na nakikita natin na nagtatapon sa mga daanan, lalo-lalo na dito, Diversion Road. Naku, magtatapon, binabantayan namin, wala kami makita, pero bakit may mga basura kung kailan kami hindi nakabantay doon ang basura Yes. Kaya problema talaga, siguro kailangan na natin yung kapulisan dito. Yes. Alam mo, kagawad, I share with how you feel, no? Kasi nakikita ko talaga, sinasabi ng mga tao, change is coming. Hindi nila alam, change is very difficult.
Nga sa basura lang, hindi natin magawa. Kaya tayo mga Pinoy kasi, mahilig tayo sa slogans. Yun, di ba? Sinasabi, change is coming. Pero kung nandyan na ang change, hindi naman natin ginagawa. Katulad ng simple basura, hindi mga natin maayos-ayos. Ito lang, Kagawad. Ang tanong ko, anong nangyari? Bakit ganun karami yung naging basura doon sa ating old cemetery? Ito ba dahil hindi nyo na malaya na nagtatapon na yung mga residents in the area? Mga residents ba sa area ang natatapon doon? Yan siguro, ma'am, ay nasa tagong lugar, no? Saka, alam siguro, no, ng mga tao dyan na dyan sila nagtatapon. Pero kami naman sa barangay, noon, pinabawalan na namin sila. Since nga, nasa liblib na lugar siya, malayo sa kalsada, so hindi namin gano'ng mapapansin. Oo nga, no? Ay, nako, Kagawad, ito na lang. Siguro, kailangan talaga yung, di ba, napaka-effective po sa barangay yung inyong mga assemblies, mga pinapatawag ng mga officials na mga gathering. Siguro dapat ibalik-balik yan, idiin talaga yung kailangan na ang mga bata at mga magulang at mga anybody in the community dapat mag-participate sa paglinis ng ating komunidad. Alam mo, many years ago, nagpunta ako sa Palawan, napakalinis po ng Puerto Princesa. Hindi ka talaga nakakakita ng cigarette butt sa kalsada or candy wrapper man lang. Bakit kayang gawin ng ibang syudad at hindi natin kayang gawin? Yun nga, ma'am, yun din ang isang yung sana magawa natin dito sa General Santos, no? Lalong-lalo na dito sa barangay namin kasi yung nakasanayan ba ng tao, kung nasanay sila na maglinis, kung nasanay sila na mag-segregate, yun ang parang madali para sa atin. Pero sa amin, ma'am, dito sa barangay, sa tingin ko parang madugo pa yung implementation ng segregation. Eksaktong paghanda, segregation. Alam mo, sa amin din, sa aming barangay, ang ginawa ng aming garbage collector ay hindi na talaga tinatanggap kung magkahalo yung biodegradable at non-bio. Kaya kami, natuto talaga kami na hindi na kami mag-mix ng aming mga garbage. Siguro dapat ganun, Kagawad. Opo. Ganun din po ang namin, ma'am. Since na stop na yung pagtatapon doon sa dump site, so dito na talaga tayo sa landfill. Ang feedback ng mga nag-haul sa amin, no, yung mga basurero namin, sabi nila nagagalit na yung mga tao sa kanila dahil ayaw pick upin yung mga basura. Totoo yan, nagagalit. Sabi ko naman, papuntahin nyo dito sa barangay yung nagreklamo kaya para isiminar natin. Tama. Tama yun. Kasi nandiyan naman nandiyan naman yung batas natin. May city ordinance tayo, may barangay ordinance, may national law pa tayo, yung RA 9003. So, kailangan siguro kamay na bakal na yung i-apply natin dito. Oo nga. Ano yung sinasabi mong RA, Kagawad? Anong title noon? Yung Republic Act 90003, yun yung Solid Waste Management Act. Of year 2000 yata yun. So, kompleto nga sa batas. Yun nga sinasabi, Kagawad, kompleto sa batas. Ang Pilipinas ay kompleto sa batas. Ang pag-implement at saka yung pag-respond ng mga tao. Kasi nakikita ko, pag hindi talaga involve ang mga tao, hindi talaga maging successful ang pag-implement ng batas. Kagawad, any message for your mga constituents dyan sa inyong barangay? Okay, una sa lahat, magandang umaga sa mga sumusubaybay sa programa ng brigada, no, sa lahat ng katauhan o constituents sa Barangay Mabuhay. Nais ko pong iparating bilang barangay official at committee chairman ng sanitation, yung solid waste management natin, kung pwede, cooperate tayo sa pag-implement nito dahil unang-una, kung masanay tayo dito, tayo rin naman makikinabang dito. So para sa kaayusan ng ating barangay at sa kalinisan ng ating barangay at sa magandang epekto nito sa ating kalusugan. Yes, kalusugan, yun. Opo. Okay, salamat. Maraming salamat, Kagawad. Abangan namin yung sinasabi mo, action plan. Andyan na po at i-implement na ang 27 PUROCs, maging 24 zones na. Tapos meron ng budget. Abangan namin na sa sunod naming bisita ay talagang wala na po kaming makita doon. Maraming salamat po at magandang umaga sa'yo. Okay, ma'am. Salamat po.
Ayan, mga kabrigada, talaga naman, kailangan na talagang ma-involve ang community. Hindi lang po mga bata, kundi matanda na rin. Napakasakla po kahit saang barangay sa General Santos, nakikita po natin ang basura. Alam nyo, mga kabrigada, dahil hinihintay pa natin ang second natin na resource person, napunta po ako ng Japan many years back, medyo may kabataan pa po ako. Ang linis-linis doon. Hindi mo talaga makita chewing gum on the road or wrapper on the road. Talagang pinipick up ng mismong kumakain. For example, kami, mga Pinoy, before kami nagpunta doon, mga exchange students kami Nang pumunta kami doon, before kami punta, inorient kami na sa Japan, napakalinis. Kaya kung magpunta kayo doon, huwag niyong bitbitin yung ugali niyo na Pinoy na magtapon kahit saan. So, tinuruan talaga kami, parang hindi namin alam na pupunta ka sa ibang kultura, ibang country, dapat alam mo yung kultura nila. So, kung kakain kami ng chewing gum or candy, ilalagay namin sa aming mga bag. Napakalinis po at saka talagang matuto ka po na kaya palang maging malinis ang isang lugar. Hindi ko maintindihan ba't hindi kaya ng Pinoy. Pareha lang man tayo, tao, at saka pareha ng education, pareha ng learning. O ngayon, nandito po sa linya ng telepono ang barangay captain po ng Mabuhay na si Ginoong Wilfredo Pareñas. Good morning, Kapitan. Good morning, ma'am. Yes, welcome po sa Di Pwede Yan. Yes, ma'am. Oo. Kapitan, nalaman ko na po na meron na po kayong action plan. Ang ganda, sana matuloy-tuloy ng action plan, Kapitan. At saka yung information dissemination, kailangan talang diinan ng konti or kahit malaki. Oo. So, tungkol po sa basura yun, ma'am. Yes. Actually, nakita kong sitwasyon eh. So, by next month, and by next week, ipahakot namin itong mga basura dito sa baba ng sementeryo. Kasi, ni-stop ng operation yan dito, kaya hindi na masyadong malaya na ang residents dito talaga tapon. Ay, Kap, tanong lang ako, Kap, bakit po na-stop ang operation? Saan? Sa barangay po yan or sa city? Old cemetery ito kasi hininto na itong ang paglibing dito sa old cemetery kasi puno na. Okay. So may bago kaming cemetery doon sa baba na 1.1 hectares. Kaya doon ituloy doon ang acceptance ng burial. Okay. So wala nang operation sa old cemetery na yan pero meron pa pong nakalibing, tama po ba? Yung existing hindi pa yung ibang mga natagal na padandahan, yung iba kinukuha na yung buto, buntas na nila. So, Kap, sabi mo, ipa-haul mo yan. Kailan kaya mangyayari yan? Next week naman? Action namin yan next week. Action namin next week magkuha yung mga Filipino unahin namin, yung mga hindi mabulok yung unahin namin. That's good, that's good. Para naman malinis, no? Yes, Pero Kap, paano natin i-educate ang ating mga constituents sa ating barangay para ma-appreciate naman nila kung paano yung proper na paglinis sa ating mga kabayanan, sa ating community? Anong gagawin nating info drive? So actually, we have a plan for next year for plan ng Kanayan. Sabi ko nga, war again on solid waste next year. Yes. We have a plan. Because at this time, medyo nahirapan na sa tao. Walang pa sa budget kasi maliit ang aming tira. Pero next year, mayroon lang ginagawa namin plano. So at this time, yung ginapaikot natin yung ating dump truck, dala na yung paghahakot na actually proper segregation nga. Isa yun. No collection, no segregation. That's right. Isa yun. Actually, hindi problema ang basura. Hindi pa problema paghakot. Ang problema yung tao, walang disiplina. Yun ang problema. Agree ako dyan. Kasi nagagawa kami ng paglinis along circumferential road, along Mabuhay road, nanginis, sinakakot yung basura. After following week naman, mayroon natapon doon nakalagay sa sako. Yan ang problema. Masakit sa ulo ba? That's true. Nakainis. So, talaga, by next year, aming tutukan na yan. Tutukan namin masyado, mayroon kaming mga lagay na magtutok sa basura. Kap, meron ba kayong ordinansa tungkol dyan? Barangay ordinance? Mayroon tayong barangay ordinance, yung sanitation code ng barangay. At the same time, yung ordinance ng ating solid waste sa city. Actually, mas iba kasi yung ordinance natin sa non-smoking. Pagka-huli, pulis ng huli, agad dalhin siya sa station. Kaya nireview ko yung
ang solid waste ordinance natin sa city, may pagkaibahan lang. Anong kaibahan? Mas maganda yung anti-smoking kahit police mismo naghahuli. Yun ang Okay. magkaiba. Oo. So wala bang penalty doon sa ordinansa sa barangay, Kap? Mayroon tayong penalty at the same time, pinapalo din natin yung yung sa ordinance ng city. Maliit lang yung hindi masyadong malaki yung sa barangay. Oo. Paano yan, Kap? Supposing ako, taga-barangay ako, nagtapon ako, nakita niyo ako, magkaibigan tayo, huhulihin niyo ako, penalize niyo ako, or sige na lang, friend ba natin yan? Ay, dapat talaga sa akin, kung head prince tayo, ay nakainis. Yun lang ang strong ko. Oo. Kasi kung wala tayong natawag na yung tawag ng political will, wala tayong mangyari. Oo. So, at this time, medyo masabing ma-relax. O next time, impisa ng 2017, yan. Magkuhan kami ng gusto. Ampen kami ng gusto. Yan. Kasi mayroon akong additional na tao para magtutok sa basura. Oo. Ganon. At saka mag-hire kami ng additional driver para ma-utilize namin yung 2 dump truck. Kasi na-disturbo din ang aming paghahakot ng basura kasi maraming request sa barangay. May request sa school, may request sa patay. Yun yung nakahamper sa operasyon. Paghakot ng basura. So by next year, maitutok na namin yung na-assign sa basura na yung ibang hingi ng assistance sa transportation. So iba na rin ang assignment. Okay, that's very good. Salamat, Kap. Aabangan po namin na malinis. This week po ba yung target niyo or next week na makuha na yun? This week, umpisahan namin dito. This week po, after sige, sa salamat. Undas. Kap, anong message mo sa mga constituents mo? Yun lang, kung mga constituent ko, magtulungan lang. Dapat yung may proper segregation tayo, proper paglagay ng basura kasi nag-house to house, purok to purok naman yung ating dump truck pag kukuha ng basura. Ang atin lang dito, cooperation lang. Yun lang ang akin naman lang inaapila sa mga tao. Yung discipline na lang. Kasi hindi tayo magtulungan. So what happened, kahit anong agresibo namin kung hindi magtulungan yung gustuin. So, yun lang, cooperation. Pero kung hindi mag-cooperate, so yun lang. Nakakuha na ako na kung sino mamahuli, siguro dapat kamay na bakal gamitin sa pamagitan ng ang ating city ordinance sa barangay ordinance. Okay. Maraming salamat po sa iyong pagtanggap ng aming tawag, Kapitan. It's Undas ngayon, pero tinanggap mo yung aming tawag. Maraming salamat po, Kapitan Wilfredo Pareñas. Sige, salamat din. Yan po mga kabrigada, si Barangay Captain Wilfredo Pareñas po ng Barangay Mabuhay. Ay napakasakla po. Pero meron namang tayong nakikitang light at the end of the tunnel. No? Kasi sabi po ni Kapitan ay susubukan na po nila, itry na po nila na starting po this week ay talagang matutukan yon. Ang una niyang sinabi, isisegregate muna nila. Parang sinabi niya, cellophane muna ang uunahin nila. And then from there po ay magsisimula na yung paglinis doon sa area na yon kasi hindi po siya kaaya-aya tingnan. At mga kabrigada, tayo naman po, huwag na tayong alam niyo po, tayo talaga ang number 1 na may kasalanan dyan. Yung mga naninigarilyo, kung walang pulis, naninigarilyo pa rin, tapos yung kanilang mga cigarette butt, talagang tinatapon lang sa kalsada. Mga bata kumakain ng candy, tinatapon lang sa kalsada. Ang mga nagdadrive ng vehicle, paragi po akong nakasunod ng isang sasakyan. Kumakain sila ng lansones. After kakain, ibuksan yung window, itatapon yung lansones na balat sa labas ng kanilang sasakyan. So, ang kalsada talaga ang pinakamalaking basura sa buong lungsod ng General Santos. O ayan, meron pa ba tayong caller or resource person? O aantayin po natin yung ating next resource person, mga kabrigada. Ito po, kung meron po kayong mga reklamo at gusto nyong pansinin ng di pwede yan, ay pwede po kayong tumawag sa amin or mag-text. I think our mobile phone is seen on the screen para matulungan po kayo. Sabi nga namin, kami po ay mangangalampag doon po sa mga issue na kailangan tutukan po ng pamahalaan at even those issues that are causing problems to the community nga galing po sa mga private individuals. Tapos nang hindi na po na-aksyonan, kahit po na-aksyonan, kailangan pa rin po na ma-respond agad or makita, no? Magbigyan ng pansin. Kasi po, ganito yon. If something is not seen, nobody will care. Hindi po ba?
Kung hindi po nakikita, nobody will care about it. Kung may nakakita at magsumbong, bigla lang mabigyan ng pansin. So yun namang nabibigyan ng pansin, kailangan tugunan. So process yun. Kung walang pakialam ang tao, hindi napapansin, walang magre-react. Ngayon, kung may nakapansin at magre-reklamo, meron ng attention. Ngayon, kung may attention na, meron ng response. So, hindi natin ma-respond kung walang magbibigay ng attention sa mga nangyayari sa lipunan or magre-reklamo. O, meron pa ba? Meron pang resource person? Okay? Kung wala na po mga kabrigada, at antayin na naman natin yung next natin na issue ay at this moment, magko-commercial muna tayo. Babalik po ako. Di pwede yan. Sa amin pong pagbabalik, yes, sa aming pagbabalik po ang mga nakalabi sa Antonio Achero Memorial Park na hindi po nahahanap ng kanilang mga relatives ay ating tugunan. Di pwede yan. Ang mga manggagawang Pilipino, natural na masipag, natural na matyaga. Ang Power Cells Herbal Capsule ay sumasaludo sa bawat manggagawang Pilipino. Sa dugay panahon, nga kita gilinla sa mga haplas nga way klarong epekto. Biyay na ang naandan kay aniana ang haplas nga natural o garantisadong epektibo. Power Cells Liniment. Power Cells Liniment. Ang haplas nga mo impas sa pamaol, paghubad sa joints o arthritis, allergy o katol sa panika, buhi o panuhot, ug daghan pa. Power Cells Liniment. Power Cells Liniment. Mapalit sa butika doon sa inyong lugar. Power Cells Liniment. Sakit sa lawas? Impas. Walang sakit sa taong tatayo ng pilit. Walang liliban kung may paraan. Ipasilax mo yan. Walang atrasan, walang sukuan. Sige lang, bangon lang, kaya mo yan. Sakit ay maibsan, sa Pasilax tuloy ang laban. Huwag kang susuko, kaya mo, ora mismo. Huwag kang susuko, kaya mo, ora mismo. Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat pagising may bagong simula. Sa bawat problema ay may ginhawa. Sa bawat paghihirap na iyong tinatahak, alam mong bukas may kapalit na halakhak. Sa Curamed may malasakit sa iyong bawat laban. Sa Curamed makakasama mo kahit saan man. Sa Curamed kagapay sa magandang kinabukasan. Sa Curamed may malasakit sa iyong bawat laban. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to. Di pwede yan. Welcome back. Our second issue for today, mga kabrigada, iilang bumisita sa Antonio P. Acheron Memorial Park ay hindi po mahanap ang pangalan ng kanilang namayapang kaanak sa chamber grave ng Memorial Park. Pamunuan ng sementeryo, hinihikayat ang publiko na bumisita sa opisina para sa anumang problema sa undas. O ayan, marami pong mga kaanak. Nakita ko po sa ating news na may mga kaanak po na hindi nakikita yung kanilang mga loved ones na nakalibing po. At the good thing about it is, yung ating naman pong, ano bang office yan? City Housing and Land Management Office naman or HLMO na pinangungunahan po ni Department Head Mary Ann Bacar ay meron po siyang mga staff doon na talagang nagre-respond po doon sa mga may problema na gano'n.
Mga kabrigada, every undas po, talagang ang mga Pinoy po, dahil po ito ay isang ugaling Pinoy, kaugaliang Pinoy, November 1 and November 2 ay talagang pumupunta tayo sa mga sementeryo upang bumisita sa ating mga loved ones na nauna na po sa atin. Pero ito po mga kabrigada, hindi naman po dahil November 1 and November 2 ay pumupunta tayo doon. Kahit na hindi po 1 and 2 ay pumupunta po. Like myself, kahit wala po ang parents ko dito, kasi nasa Bohol po sila, at kailangan ko silang bisitahin kasi I miss them, ay pumupunta po ako sa mga libingan, memorial parks ng General Santos City, even as far as Tupi, para bumisita po ng sementeryo upang ma-express ko lang yung aking longing at saka yung aking how I miss my parents. So, ito po ay isang ugaling Pinoy, pero hindi po ibig sabihin na dahil lamang po November 1 at November 2 or undas, ay bumibisita tayo. Kahit po anong araw po sa isang taon ay bibisita po tayo kung kailangan. Pero dahil po kaugalian nga, kaya marami pong tao ngayon sa ating mga sementeryo at yung iba na nga po ay parang they are feeling bad about it na hindi po nakikita at malocate yung mga lugar where their loved ones are buried. Syempre po sa ating, ano bang pangalan ito? Antonio P. Acharon Memorial Park, meron pong mga activities na ginagawa doon, meron pa pong mga ililipat, ilalagak ng ibang chamber. So, hindi pa po nila nahahanap. Pero the good thing is, alam naman po ng gobyerno na meron talagang ganon. It will cause talaga confusion and kaguluhan kung hindi yun matugunan. Kaya po ang ating office na in charge doon, yung City Housing and Land Management Office, ay talagang they are there to respond to the questions. Gusto po sana nating ma-interview yung ating office ng HLMO at meron sanang, meron tayong ma-interview? Oh, very good. Okay. Sige po mga kabrigada, hintayin po natin yung ating mga calls later on. And for this moment po, panaurin po natin ang ating video. Di pwede yan. Naabutan ng news team si Lola Emma na isa-isang binabasa ang listahang ito sa Antonio P. Acharon Memorial Park. Hinahanap niya ang pangalan ng asawang namayapa lampas 15 taon na ang nakakalipas. Ngunit matapos ang paghahanap, di nakita ni Lola Emma ang pangalan ng asawa. Si Manuel Talan. Tapos? Di pangita ko yung ngalan, wala man kay 2001 na siya nakuan rin na ginlubong. Di nag-iisa si Lola Emma dahil si Ruby di rin nakita ang pangalan ng dalawa sa 4 nitong kaanak na nakahimlay sa lugar. Ito, paano? Magreklamo ka dun sa office? Pero pila ginapangita niyo? Bali, 4 ang patay. Tapos 2 ang nandyan. Ang 2 wala. Hinahanap namin. Oo, tatay ko tsaka kapatid ko. Anong plano niyo ngayon, ma'am? Yun, magreklamo sa office siguro. Kaya't minabuti nitong magtungo sa pamunuan ng sementeryo upang magtanong. Habang si Lola Emma, pinili na lamang magtirik ng kandila para sa asawa. Sa opisina, tinulungan si Ruby na mahanap ang pangalan ng kanyang kaanak at nalaman nitong di pa na ililipat sa chambers ang labi ng tatay at kapatid nito mula sa apartment type grave. Nandiyan na, nakita na. Andyan, anong number yan? 574. Yung 2 andyan, yung 2 nandun sa ano. So okay na. Tama sir, kanang dili makita actually ang office naman tayo record, no? Kompleto man ta. So ginatabangan lang po na sila locate din hidden. Sa dito po sir sa amo ang bolt, naka-numbering po siya. So far karon naga-numbering pa sila ang mga kauban. So ginaalalayan na po damog ihap dito kung asa siya banda. Ngayong araw, isa si Ruby sa mga nagsadya sa tanggapan dahil sa problema sa paghahanap ng mga pangalan. Samantala, binibilisan naman ang pagtapos ng mga ginagawang numbering ng mga apartment type grave sa naturang sementeryo, lalo pat bispiras na ng undas. Di pwede yan. Ayan po, nakita nyo na po ang video at nakita nyo ang report. Meron naman pong nagre-respond. At hopefully next time, kung kailangan po nating makasiguro kung saan yung ating mga na-transfer po ng mga loved ones po sa ibang chamber na kailangan magpunta tayo ng maaga. Yun nga sinasabi ng ating mga pulis, hindi po ba, na mga officials na
kung gusto po natin na matiwasay at maayos yung ating pagbisita, ay mas importante or I think it is more important and more prudent na pupunta po tayo ng mas maaga para malocate natin sila, lalo na kung may changes po na ginagawa or activity ang ginagawa ng ating pamunuan ng ating sementeryo, para malaman po natin in advance kung saan tayo pupunta at hindi tayo maliligaw at hindi tayo mag-init ang ulo at mas stress sa araw na pupunta tayo kasi hindi natin malocate. So ahead ng pagpunta at saka kung hindi makita, maka-respond yung mga pamunuan doon. Nakita naman natin mga kabrigada doon sa video na talagang nag-respond naman po ang pamunuan ng sementeryo. Yun yung iba talaga is, syempre, kahit ikaw naman po, kung hindi mo makita yung loved one mo, ay talagang mas stress or mag-init ang ulo mo kasi syempre, malayo siguro ang pinanggalingan mo. Pero maybe in the next November 1 and 2, in the succeeding years, na kung gusto po natin na may mga changes pong ginagawa ang pamunuan ng isang sementeryo, lalo na sa public cemeteries, ay pupunta tayo ng maaga upang ma-locate natin, matukoy natin ang mga changes kung saan nilagak yung ating mga loved ones sa mga chambers na yan at matunto natin ng maaga para po on the day itself, November 1 o November 2, pagpunta natin, eh, hindi na tayo ma-stress kasi nahanap na po natin. Sana po at this point ay makausap natin yung in charge ng cemetery, baka busy sila ngayon, or ang ating namang head ng ating City Housing and City Housing and Land Management Office, si Miss Marian Bacar po sana, or anyone from his or from her office para po makausap. Pero kung hindi po, ay siguro, didiscuss na lang po natin na itong kaugalingang Pinoy na ito ay talagang hindi mawawala. No? Kaya this will come and stay for a long, long time. Ang sabi nga nila, na ang ancestors po natin ay nauna sa atin, next yan ang parents natin, next pwede tayo. So, hindi na po ito mawawala. We really visit our loved ones because that is our way of showing how we love them. Pero ako po mga kabrigada, hindi po ako naniniwala na November 1 and 2 lang po natin celebrate ang life nila. Hindi po ba pag wala na sila sa ating buhay, we honor their memories and we celebrate their lives. So celebrating and honoring their memories and their lives do not happen only on November 1 and 2. It happens every day. And kung gusto niyo pong bumisita sa kanila, on a weekly basis, pwede niyo pong gawin, or on a monthly basis, pwede niyo pong gawin. Eh, yun lang, dahil tradisyong Pinoy, gustong-gusto natin na November 1 and 2, nandun tayo. But we should not only focus on those dates, but we focus on every day na kung kailangan nating bisitahin, bibisitahin natin. Kasi nakikita ko po, iba-iba kasi ang kultura ng iba't ibang lugar. Katulad po sa General Santos City, kung pupunta po ako sa mga cemetery dito, napuntahan ko na po lahat ng cemetery except sa yung Atcharon Memorial Park. Napuntahan ko na po ang mga private cemeteries. Kung namimiss ko po yung parents ko, I visit the cemeteries. Nakikita ko kukunti lang talaga ang mga tao during weekdays and even yung on weekends. Ako po, taga Bohol. Kami po sa Bohol talagang we visit our loved ones. Hindi po dahil sa araw. Any day nandun kami. Lalo na kung weekends, you can see that people visit their loved ones at meron pa silang dalang whole family doon, parang magpipiknik pa to visit their loved ones. So, iba-iba pong kaugalian sa iba't ibang lungsod or sa iba't ibang lugar ng ating syudad. So, mga kabrigada, bago po ako magtapos at mapaalam, ito po, ibalik ko lang na kung gusto niyo pong mapansin yung mga issues or mga concerns po sa inyong community, pwede po kayong mag-text po sa amin. Andyan yung number sa ating screen. At saka, ipagbigay alam sa amin para po namin makalampag yung mga opisina ng gobyerno dapat pong kalampagin at mga private individuals po. Ito lang po, i-qualify ko lang. Kung private individuals po, kailangan po makuha yung side ng private individual. Hindi po pwede na yung side nyo lang po ang marinig. Dapat po kung marinig ang side nyo, marinig po ang side ng kabila na inyong tinutumbok. Kasi hindi po fair na kayo lang naririnig, hindi marinig yung kabila. Dapat yung kabilang panig po naririnig kung may mga issue. So kung private individuals, kunin po namin yung sagot nila para po naman ma-respond yung issues ninyo. So ito po ang programa na nagbibigay aksyon sa inyong mga kailangang ireklamo sa inyong bayan, pamayanan, komunidad, barangay, purok, at sa buong lungsod. At sa mga kabrigada po natin na may issue po sa mga ordinansa na hindi po nai-implement ng ating leaders ng lungsod, ay ipagpaalam nyo po sa amin para po matugunan din namin at matalakay
dito po sa Di Pwede Yan. So, ngayon po, bago magpaalam, gusto ko pong batiin lahat po ng nanonood, lalo na po yung mga friends ko po sa RD Pawn Shop, along Acharon Boulevard, at sa mga na nanonood po na kanilang mga bahay dahil po ngayon ay holiday. Hindi po ba? Yesterday and today is holiday po, so marami pong nakikinig at nanonood sa ating mga kabahayan. So, All Souls Day, All Saints Day, bisita po tayo sa ating mga loved ones. At huwag pong kalimutan na everyday po ay they are in our hearts. So, sa lahat po ng nanonood, mga kabrigada, isang bahagi ng pagtatalakay sa mga issue po na nakaka-affect po sa ating lahat. So, huwag po natin kalimutan, ito ay dapat hindi baliwalain at dapat po na bigyang diin. Iba na po ang may alam, nang sa gayon karapatan natin ay di pwedeng apakan. Dahil dito, Di Pwede Yan. Di Pwede Yan.